ang pagbasa hango sa sulat sa mga taga-Efeso. Mga lalaki, mahalin niyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at inialay ang sarili dahil sa Kanya. Pinabanal niya ito at nilinis sa panghuhugas ng magkasamang tubig at salita. Ginusto nga niyang maiharap sa Kanya ang isang maluwalhating iglesia ng walang bahid, mantsa o iba pa, kundi banal at walang dungis. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa bilang sariling katawan. Nagmamahal sa sarili ang nagmamahal sa kanyang asawa. Wala nga napopoot sa sariling katawan, ngunit pinakakain at inaalagaan niya ito. Ganoon din ang ginagawa ni Kristo sa iglesia, sapagkat mga bahagi tayo ng kanyang katawan. Nasusulat, sa pagsasaalang-alang dito, iiwan ng lalaki ang ama at ang ina, at pipisan sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isang laman. Dakila ang lihim ng katotohanan ito. Si Kristo at ang iglesia ang tinutukoy ko. Sa maikling salita, mahalin ng bawat lalaki ang kanilang asawa, gaya ng sarili, at igalang naman ng mga babae ang kanyang asawa. Ito ang salita ng Diyos. Ang cute-cute naman ng daddy ni Mariles, no? Nakakainggit. Ang daddy ko Canadian, kamukha niya. Binabad ka lang sa suka kaya maputi ka, no? Criselda, tinatanggap mo ba si Pete na narito ngayon na maging tunay mong asawa alinsunod sa kautusan ng Santa Iglesyang ina natin? Daddy naman eh. Talagang kinuha ko yan para sa'yo, baby. Masarap yan, tikman mo. Gusto ka naman. Masarap. Sarap? Sarap. Ay nako, Jade, yung lola mo talaga nakakainis. Kung kailan nakahanda na tayong lahat at lalakad na lang, baka naman siya para mo. Buti na lang, baby, narito ka. Makakatulong kita. Ano ako, Lola? Mula lang, virgin bag, gusto mo bumili. At basta.
ako nagbebenta ng prutas. Sumasayaw pa ako. Ay, sayaw. 1, 2, 1, 2, 1. Tsaka monster din ako. Monster. Agutin kita. Alam ko kumikiliti ka dito. Alam ko kumikiliti ka dito. Tingnan nga natin. Hindi, ito. Ikaw ang may pinakamagandang mata. Ang patay mo! Daddy, may tatanong ako sa'yo. Sinong pinakagwapong daddy sa buong mundo? Sino? Magkakamali ng sagot, Teddy. Sino ba? Siyempre, si daddy ko! Sip-sip! Kung gano'n, kung totoo yan sinasabi mo, gusto mong beer? Inom ka? Pwede? Kiss mo na. Ayoko. Sige na, isa lang. Isa lang. Isa lang eh. Nga. Huwag mo nga akong mayakap-yakap. Bakit ba? Baka mahawa ko ng sakit mo kung saan-saan ka natutulog. Daddy, dito na ako matutulog. Hindi ako makatulog doon eh. Rosalie, bakit niyo pinapabayaang nagkalat dito? Halika nga rito at linisin niyo to. O, ano ba naman yung alikabok na yan? Ito. Angatin mo nga to, angatin mo yan. Ano ka ba naman? Linisin niyo nga to, huwag yung pabayaang maging marumi ang bahay ko. Ito, angatin mo nga to, bilisan mo naman. Ano ka ba naman? Mukhang may party yata rito ah. Hi, baby. Para tayo mga partners. Uy, teka muna. May surprise ako sa inyo nasa labas. Who wants to see my new car? Nag-car loan ka na naman. Hindi ka pa nga tapos dun sa kotse mo at sa van. Eto na naman, may panibago na naman. Etong bahay na to, 10 taon pa natin tong huhulog-hulugan. Ano ka ba naman, Pete, ha? Gusto mo ba lahat kayabangan na lang ba? Ganun ba ang gusto mo, ha? Yung anniversary natin, yung ginastos natin dun, hanggang ngayon pinag-aawayan pa rin natin. Ano ba naman talaga tayo? Pretend while we can pretend, ha? Pakitang tao na lang ba naman talaga lahat, ha? Pete, ba't mo binibili at binubuhay ang mga anak mo sa karangyaan? Para pagsabog ng balita, takip ng lahat yon, ganon? Eh, kahit naman kailan, wala pa akong ginawang nagustuhan mo eh. Bakit? May maganda ba? Huwag mo sabihing wala na kayo ng babae mo. Siguro ng anniversary natin, nandun lang siya sa isang sulok ng simbahan, ano? Bilib din naman ako sa kapal ng mukha niya at tibay ng sikmura niya. Alam mo, nagkataon lang nauna kayo eh. Kaya nandito pa rin ako eh. Ang mga kabit, kaya nagtatagumpay. Kasi mas malambing sila. Talagang nakikipagpaligsahan sila para balik-balikan. Mula ulo hanggang kalingkingan ng paa, nalilinisan nila. Magaling sila magsirko sa kama, doon sila magaling. Dahil yun ang panlaban nila. Ang kaibahan ninyong dalawa, walang lumalabas na maruruming salita sa bibig niya. Pero marumi ang pagkatao niya. Dahil pumatol siya sa isang taong may pamilya. Immoral siya. Tumigil ka na. Bakit? Napipikon ka na, ganon? Tama na! Sige, ititigil ko na itong bunganga ko. Pero itigil mo na rin ang kalokohan mo. Saba. Alam mo, palagi na lang kasi silang ganyan eh. Tuwing nandito si Daddy, palagi na lang sila nag-aaway. Paano naman niya kasi si Mami eh. Lahat ng bagay pinapansin. Lahat ng maliliit na bagay pinupuna. Kaya nga ba nagtataka ako ba't hanggang ngayon magkasama pa yung mga yan eh. Parang ang plastic. Bakit ba? Ano pa talagang nangyayari? Kung hindi sila Cold War, away sila ng away. Ewan ko.
Hindi ko na nga alam sinong kakampihan ko eh. Ko isang araw na lang talaga, bigla akong mawawala dito. Pinasyal mo ba ang baby mo kanina? Oo. Supermarket kami kanina eh. Kahit nakita mo yung kotse, nagkalat ang mga lampin, bote ng bata. Alam mo, ang tanga-tanga ni Donna eh. Inaasa lahat sa katulong, tanga rin yung katulong. Pipigil nga lang ako, ayokong manakit ng babae. Yung kama namin, lahat na yata ng kalat nandun. Minsan nga, wala na akong mahigan eh. Maruming damit, pasang lampin. Pinagkain na sa panonood ng TV. Mapanghi, magulo. Masyadong burara si Donna. Eh, ba't sa akin mo sinasabi yan? Asawa mo yan eh. Ba't siya pinili mong pakasalan? Alam mo, buntis ko lang siya kaya ganun. Solusyon ba ang kasal kapag nabuntis? Eh, iba na takbo ng panahon ngayon ah. Dapat tanggap na ng babae yon. Hindi ka nga niya dapat inipit eh. In the first place, hindi siya dapat nagpabuntis kung ayaw niya. Hindi ako makawala kahit ayoko na. Problema ko nga ngayon eh. Paano na tayo? Ang mga relasyon na ganito, pwedeng tumagal ng patago. Pwede rin hindi. Pwedeng lumalim o pwede rin tayo magkasawaan. Tanggap ko na walang pangako ang mga ganito. Married or not, it can last. And if it doesn't, there's always goodbye. Sandali ah. Yan. Masarap? Sarap. Kasi sarap mo. Ay, oo nga pala. Sandali ah. Sandali. Oh, nakuha ko na yung order mo. Yan na ba? Oo. Ayan. Pare-pareho silang tatlo. Tapos, pina-engrave ko na rin yung mga pangalan nila dyan. For my 3 lovely daughters. Galing talaga ng taste mo. Tumawag ako kagabi sa Canada. Oh. Kausap ko si Erica. Ah, talaga? Sabi niya, he wants to come home for good na. Ba, bakit? May problema ba siya? Wala naman. Kaso, di ba, alam mo naman yung anak mo, pag homesick, iyak ng iyak. So, I said yes. Sabi ko sa kanya to come home pagkatapos ng school year. At saka, di ba, magastos din naman para sa'yo kung doon siya nag-aaral. Hindi naman. Wala namang kaso yun eh. Pinoprotektahan ko lang naman siya eh. Kasi kung dito, pag-uusapan siya, tayo. Tanggap na naman niya yun eh. Tanggap niya na kami ang pangalawang pamilya. Alam mong hindi totoo yan. Pantay-pantay ang pagtingin ko sa inyo. Kung anong meron si Marie Chris at Mariles, meron din siya. Maswerte pa nga siya eh. Ikaw ang naging ina niya. Iba ang upbringing niya. She's more secure, open-minded. Kasi ganun ang pagpapalaki mo sa kanya. Kung sa mga anak ko kay Criselda, hindi obra ito. Hindi nila matatanggap ito. Kailan mo sila gusto magkakilala? Pag wala ka na, they're going to hate you for that. All these years, naging mabuti kang ama sa kanila. Tapos at the end, mararamdaman nila na niloko mo sila. Mawawala lahat ng kabutihan na ipinunla mo. It's going to be unfair.
Sana kung... Alam mo, matagal ko nang iniisip yun eh. Kaya lang, wala talaga akong lakas ng loob eh. Mahal ko kayo. Pantay-pantay. Pero hindi maintindihan ng ibang tao. How was your trip? Hmm? Di ba galing kang Cebu? Nag-conference ka sa Cebu, hindi ba? Ang ganda ng Cebu. Ah, talaga? Oo, minsan sasama kita. Marie Chris, paki-pass yung rice, please. White sand, tsaka yung lobsters. Fresh na fresh. Ay, nga pala. Nakalimutan ko. Marie Chris, ito, pinagawa ko sa inyo. Parehong-pareho para walang inggitan. What's this? Wow! Ang ganda-ganda Diba? naman ito, Daddy. Thank you very much. Okay to, Thank Dad. you. Ganda, no? Uy, Dad, pakisabi dun sa tumulong sa'yo sa pagpilin to. Maganda taste niya. Lola, tignan mo. Ganda-ganda niya na, no? Oh, ang ganda. Perfect na yata ang bato nito, ha? Ang Ang ganda, no? Dad, ano bang okasyon? Tuhol. Ma, ano ka ba naman? Bakit? Hindi na ba kayo nasanay sa daddy niyo? Kung ilang araw siyang nawawala dito. Pagkatapos, pag-uwi niya, kung ano-anong pasalubong ang dala niya para sa inyo. Di nagamot ng paghihintay niyo. Di hindi na kayo nagiging mapaghanap. Aba, ano ba nangyayari sa babaeng yun? Pete, bakit ba nagkakaganon siya? Si Jay, saan nandun? Ay, nako, Dad. Mula na magkakotse si Kuya Jay, hindi ko na nakikita yan dito sa loob ng bahay. Eh, ko alam niyo namang busy yun eh. Busy sa pagpapakabam. Mamaya ko na mga ako ng blood pressure, ha? Opo, Dad. Ay, nako, Dad. Huwag mo na lang papansinin yan si Mami. Oh, kain ka na lang. May kinakasamang ibang babae si Pete, Mami. Matagal na sila. Dalaga na nga yung anak niya sa babaeng yun eh. Paano mo nalaman? Wala namang inililihim sa akin si Pete. Basta may understanding kami na kapag hindi siya umuwi dito, doon siya. 2 araw. 3 araw na sunod. Mami, pinagtatakpan ko na nga lang siya sa mga anak namin eh. Naitago niyo sa inyong mga anak. After all these years, nag-anibersaryo pa kayo. Natatakot kasi ako eh. Ayokong magaya ang pamilya ko sa pamilya natin. Na nasira. Basta ako, nandito lang ako. Pinangako ko sa sarili ko na pagsisilbihan ko ang pamilya ko. Mami, hindi ka gaya mo. Mas pinapahalagahan mo pa yung trabaho mo. Ba't mo iniwanan si Daddy, Ma'am? Siya ang nagpaiwan. Milya-milya ang aming agwat. Hindi niya matanggap ang aking pag-asenso. Ang pag-angat ko sa trabaho. Gusto niya akong hilahin. Hilahin pababa. Pero hindi niya magawa. Hanggang pananakit na lang siya. At ako hindi tatagal sa ganong sitwasyon. Babae man ako. Hindi ako pwedeng tirisin ng gano'n na lang. Ikaw? Paano? Kung may inuuwi
nagkakalakihan na siyang iba. Maghihintay ka? Ganun na lang ba? Kasi ikaw dito mo na lang binuo ang pagkatao mo sa bahay mo. Ang maging mabuting asawa at ina. Magaling magluto, mahusay mamahay. Does that make you a good mother? A good wife? Mami, wala na akong ibang alam na gawin kundi pagsilbihan at maghintay sa pamilya ko. Hindi na magbabago yun. Oh, Ma. O ano? Mabuti Ma. naabutan mo pa ako. Birthday ho nung isang office mate ko Nagkainuman ng konti. Nagkasarapan ng kwento Hindi ka naman muy alak Oy, ikaw aalagaan mo itong anak ko. Nung nililigawan mo siya, ang amo-amo mo. Ang dami-dami mo pinangako sa kanya. Hindi ko naman inaapi ito Mahal ko naman ito Lola, yung promise mo sa akin, yung autograph ng Michael Shorten, ha? Hayaan mo. We will go to Chicago. Kakain kami sa kanyang restaurant. Ngayon, aywan ko lang kung tatanggi siya kapag napaligiran siya ng mga senior citizen. Oh, ikaw, Iha. Ikaw naman, you just take it easy. Huwag ka nagmamadaling mag-asawa. Wala akong tiwala sa boyfriend mo. Ayun ho. Baka matraffic pa tayo. Malate ho kayo sa flight nyo. Huwag kang kaskasero, ha? Oo. Dahan-dahan lang. Mahalin mo ang iyong sarili, ha? Tayo na nga. Have a nice trip, Ma. Bye, La. Lakad na kami. Hey, Bye, La. ingat sa pagmamaneho, ha? Yes, Dad. Bye-bye. Ingat kayo, ha? Maraming oras. Bye. Talaga bang kailangan akong magpaliwanag sa'yo? Hindi na kasi normal, Daddy. Alam mo ba kung ano-ano nang iniisip ko pag hindi ka umuwi dito? Iniisip ko na baka mamaya may nangyaring masama sa'yo. Hindi ko alam kung okay ka. Baka mamaya meron kang kagalit, hindi ka na makabalik ng buhay dito sa bahay. Alam mo kasi ikaw, kung mag-isip ka, para kang ang mami mo. Ang dami mong kinatatakutan. You sound just like her. Kanina pa ba naman ako magmamana? Diyos ko, pati nga mukha niya nakukopya ko na Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, palagi na lang siya umiiyak. Dati na pa talaga nangyayari. Imposible namang araw-araw meron kang meeting, meron kang seminar, meron kang out-of-town conferences. Mariles, nagtatrabaho ko ng gusto para sa'yo. Para sa inyong lahat. E di huwag ka na magtrabaho. Hindi pwede yun. Daddy, ano naman ang gagawin namin sa magandang buhay kung ganito naman tayo palagi? Tatapatin mo nga ako. Hindi mo na bumahal si Mami. Meron bang nabago sa ating dalawa? Have I stopped being a father to you? Baby, you will always be my little girl. Hindi mababago yon. Dad, hindi mo naman sinagot yung tinatanong ko sa'yo Tingnan mo ako sa mata, Dad.
Sabihin mo sa akin yung totoo. Meron ka na bang ibang inuuyan? Elephants. 16 elephants! Thank you. Thank you. Can I take your order, sir? Tatlong spring, ha? Saka iced tea. Ilan, sir? Tatlo rin. Yes, sir. Gusto mo lagi kayo dito? Ayaw? No, ayoko. Ano yung sinasabi mo? Kanina, tungkol sa hindi umabot, ano? Wala. Ano ba in-order niya? May in-order ba yan? Alam ko, exciting. Mariles, di ba daddy mo yun? Eh, ba't may kasama siyang ibang babae? Baka naman, ka-office mate niya yun. O kaya, kaibigan, kamag-anak, di ba? Kilala mo ba yun? Siguro, second family niya. Kasama pa yung anak. Pinapiniwalaan niyo kami na ang ganda-ganda ng pamilya natin. Buo tayo, wala tayo ka. Trabaho lang ang dahilan kung bakit wala si Daddy. Bakit niyo kasi tinago? Sino ba pinoprotektahan niyo? Tanggap kong lahat yun. Dahil kung sa akin lang at wala kayo. Matagal na akong humiwalay. Diba siyempre, iba yung may natatawag kang daddy. Yung buo at kompleto yung pamilya. Kung ipinagtapat ko ba sa inyo ito noon? Hindi tayo ganito ngayon. Pwedeng piliin niyo ang daddy niyo. O pwedeng ako ang piliin niyo. Yung material na bagay na binibigay ng daddy niyo sa inyo, hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun. Hindi rin ako ganun katibay para piliin at samahan niyo. Sa tingin mo, sana ko lalagay. Kami, Ma. Saan kami lalagay? Sisasulok na lang kami. Habang nandun si Daddy sa kabila niya pamilya, nagsasaya sila. Bigla-bigla, magkakaroon kami ng kapatid sa labas. Bigla-bigla, hindi na ako yung bunso niya. Bakit ganito, Ma? Bakit sa inabahaba ng panahon naging ganito tayo? Ma! Hindi ko na alam kung sino maniniwala ako dito. Anong problema dito?
Oh, ano ang balita? Wala naman. In between jobs, hindi pa natatanggap eh. Baka naman hindi ka naghahanap mabuti. O baka masyado ka mapili. Ganda kasi ng kotse ko para magsimula akong assistant. Ikaw naman eh, di mo ako binibigyan ng posisyon sa opisina mo. Sa bagay, baka may malaman lang akong di maganda. Kaya wala pa naman ako anak na bubuhayin eh. O babae mag-aabol sa akin. Kaya hindi pa naman ganun katindi pangangailangan ko eh. Si Erica, she's 12 years old. Alam niya ang tungkol sa inyo. Sa atin. Siguro dahil sa laking abroad, sa Canada siya nag-aral eh. Laki sa tita niya. Ako ang may gusto nun kasi hindi ko may bibigay sa kanya yung oras na naibibigay ko sa inyo. Pag wala ako rito, nandun ako sa mami niya. Doon ako natutulog. I do things with them like a family. Parang tayo. Pero hindi ibig sabihin na nabawasan ang pagmamahal ko sa mami niyo. Mahal ko ang mami niyo. Kaya lang, ganun talaga eh. Nangyayari yan eh. Dumarating sa buhay ng bawat lalaki kay respetado o hindi. I got attracted to Ariane siguro mga 16 years ago. May spark ang relationship namin. Masaya kami. She makes me laugh. Meron siyang sense eh. Meron siyang substance. Si Mama, ano? Alam mo, Dad, ang galing mo talaga magpalusot eh. Bilib na ako sa'yo, ang galing mo talaga eh. Ano ba naman kayo? Nasa harap kayo ng pagkain? Kailan ba tayo huling kumain ng sabay-sabay? Kailan pa natin pag-uusapan to? Eh, kinain na ng Eric ang yan lahat ng oras ng daddy. Mariles, alam mo, dapat makilala mo siya eh. Dito na yata siya eh. Magugustuhan mo siya. Napaka-positive eh. Understanding, aware. Ano kapatid? Yung Eric na yun! Pag nakilala ko yung pasakit sa ako ba yun? Jay! Tapihin mo sa kanya! Namamatay na siya! Baka matulad na siya sa nanay niya Makati! Tumitiyaya sa may asawa! Jay! Wag! Huwag mo lang uulitin yun, ha? You don't call her names! Wag! Don't judge her! Dahil katulad ninyo, pamilya ko rin yun! Jay, tama na, Jay. Tama na, Jay. Jay, Umalis ka! Baka masipa lang kita! Umalis ka! Parang hawa mo na, tama na, Jay. Jay! Dad, gusto ko silang makilala. It's not that I'm taking sides, pero alam ko naman darating to eh. Gusto ko lang malaman kung ano meron si Ariane. Wala ka narinig sa akin, Daddy, pero actually, matagal ko nang alam to.
Bata ka pa kasi kaya hindi mo naiintindihan. Itanong mo sa mga kaklase mo kung hindi rin nagle-lefter ng mga daddy nila. Ay nako, Mariles. Hindi lang ikaw ang nag-iisang batang nasa ganitong sitwasyon. Alam ko mahirap tanggapin, pero andito na to eh. Alam mo, para doon sa mga taong nasa labas, yung mga hindi nakakakita, Mommy is the perfect wife and mother. Pero hindi natin alam kung ano nangyayari sa loob ng kwarto nila, di ba? Narinig mo na ba sila pag-usapan ng relasyon nila? Magplano sa sarili nila? O kung pupuntahan ito? Hindi na, di ba? Kasi, ayaw na nilang makita ang mabuti sa isa't isa. Ganito yan eh. Para kang kumuha ng 2 putol ng punong kahoy. Kahit anong gawin mong kiskis, hindi na to liliyab. Akala ko pa naman kakampi kita. Hindi mo naman siya tunay na kapatid eh. Kapag nakipagkita ka sa kanila, para mo na rin kaming kinalaban. Lalo mo lang sinasaktan si Mami, alam mo ba yon? Hindi tanga si Daddy para tumagal sa babaeng yon. Kung hindi siya mabuti, o walang sinabi, di ba? Siguro mas angat siya kay Mami. Nagkakaintindihan sila. Chris? Dad, pasok! Ano, ready ka na? Okay ka lang? Halika na. Hintay na tayo ron. Baby, ikaw? Ayaw mo talaga sumama? Naantok na ako. Sige, kami na lang. Night. So I'll call you Ate. Now you're live in person. I've got pictures of you, Ate Mariles, and so with Kuya Jay. Pag nagpapadevelop ako, nagpapakopya ako para sa kanya. Pinadadala ko sa Canada. Kasi wala kaming tinatago kay Eric eh. Alam mo, matagal na kitang gusto makilala at saka makita. Buti na lang pumayag ka na daling ka dito ng daddy mo. Eh, hindi naman po ako nagulat eh. I saw it coming. I'd like to think that I have an open mind. Mahirap tanggapin pero napapag-aralan. You really sound like your dad. Nagtatrabaho ka na raw sa isang hotel, account executive? Great! Someday I'll be like you. Papa said you're independent, hardworking. Go get her. Maybe we both got the traits from him. Maybe. You two have half of him, di ba? Ma'am, ready na po ang dinner. Marie Chris, I want you to feel comfortable, ha? 3 pieces your other home, okay? Yeah, sure. Ate, sit beside me. Okay. O yung hat Tabi ng teddy tayo. bear mo, baby, oh. Alam mo, nag-aaral na rin ng mag-Tagalog. Talaga? Dapat. Your home is very cozy. Napaka-discriminating ng taste mo. You prepared all these? Everything. Oh, may time pa pala kayo, tita. You should. Kahit na nagtatrabaho ka. And I like everything that I do. Practically everything. Ikaw, hindi ka pa nagkukwento. Do you have a boyfriend?
You have any plans? Well, wala pa. I live from day to day. Wala pa kasing certainty eh. Kumbaga, come what may. Yan. Basta walang regret. Yon. Pinakahirapan ka ba mabuti ng babae niyan? Siguro rush sa bahay, ano? Tinanong mo ba sa kanya kung magkano ang sustento ng daddy mo sa kanya buwan-buwan? Siguro hindi siya mukhang disente, no? Tingin mo lang yun. Kasi sa'yo, ang babaeng desente, babaeng losyang. Hindi man lang mag-manicure, ni hindi mag-lipstick, pero maingay. Siya, maganda siya. Malawak ang isip, may kultura, may finesse, may kumpiyansa sa sarili. Ako man kaya kong gawin yun kung gusto kong kunin ang loob ng isang tao. Siyempre, kaya niyong gawin yun. Kasi, magaling kayo eh. Walang tatalo sa inyo. Magaling kayo mag-alaga, magaling kayo magluto, magaling kayo maglinis ng bahay. Pero yun lang ba ang dapat? Masarap na pagkain, malinis na bahay? Te, ano ba? Tama na. Huwag mo nalabanan ng mami. Eh, hindi ko naman nilalabanan ng nanay mo eh. Kaso minsan masyado na makitid ang isip niya. Eh, ako man nagsasawa na dito eh. Kung meron mang isang lalaking dadampot sa akin ngayon, sasama ako sa kanya. Nasasakal na ako dito. Para akong nakatungtong sa numero. Sige, sumama ka. Ewan ko lang kung hindi ka babalik. Gagawin ko talaga yon. Makatakas lang dito. Ngayon, alam ko na talaga kung bakit dapat kang palitan ni Daddy. $4,000 a month ito dahil one room affair lang. Eh, tamang-tama ito sa inyong dalawa, no? At siyempre, 2 months advance, 1 month deposit. Malakas ang tubig nito. O, ayan, kita nyo? Okay na to. O sige, lilipat na lang ho kami next week. Agul, teka, magano ba kayo? Bagong kasal o ikakasal pa lang? Parang gano'n na nga ho. Bakit, kailangan pa ba ng marriage certificate para sa mga nangungupahan? Ay, hindi naman. Basta may advance, may deposit, at saka siyempre dapat nasa oras ang bayad buwan-buwan. Dito sa taas, ang bedroom. Ate naman, please. Huwag ka nang umalis. At nakos na patatakbuhan ko. Eh, iniwan ko naman sa'yo, di ba yung telephone number ko sa bahay? Yung address ko. Pwede rin akong tawagan sa opisina. Alam mo, Mariles, ganun talaga eh. May mga hellos, may mga goodbyes. Pero ko kailangan kasing matutong tumayo sa sarili kong paa eh. Kailangan ko munang humiwalay. Malay mo, pag lumayo ako, baka mamiss ko si Mami. Dadalawin pa naman kita eh. Magsha-shopping tayo. Kakain tayo sa labas. Ate, ayaw ko na pumasok. Nag-uusapan na nila tayo eh. Huwag mo silang iintindihin. Huwag mo silang papansinin. Alam mo, kailangan mo mabuhay. 2 to 3 years from now, maiintindihan mo rin ako. Mararamdaman mo yung sinasakal, hindi makahinga, yung emotional blackmail. Alam mo kasi, ganun si Mami eh. Bakit pa sarili mo na lang yung iniintindi mo? Hindi. Huwag mong takasan yung problema natin, ate.
Hindi. Paano na ako? Pambihira naman. Tagal naman ni Jay. Pare, baka nasabit. Bago kotse. Kanina pa tayo umiinom dito ah. Darating ba yun? Ito na pala si Jay oh. Oh, kanina ka pa namin hinihintay ah. Oh, pare. Pare. Pasensya na. Okay lang, ito muna. Short ako, wala akong pera. Ano to? Naswap mo muna? Pare, patingin. Oh, inom ka muna. Pwede ba? Okay pa to. Ayos to ah. Okay yan. Ayos yan. O yan. Buo-buo yan ah. Kita niya. May papasa rin. O kayo, tagay pa kayo. Ano? O, ito. Sige, inom. Sige, pare, inom ka lang. Bigyan mo na yan. Paano yun? Oh, wag na kayo maya. Sige na. Tayo lang na andito eh. Right. Ito pare, oh. Baunin mo to. Asa na? Oo, ito. Marami pa rin. Pare, good trip lang ha. Sige, pare. Sigurado hindi ka bad trip dyan. Oo. Bakit naman hindi mo nasagutan yung test natin kanina? Eh, ang dali-dali naman ang mga tanong dun ah. Oo nga naman, Mariles. Piruin mo kasama ka na sa top 3, sinayang mo pa. Alam mo, Mariles, kung ako sa'yo, wag mo nang intindihin yung problema mo sa daddy mo. Okay lang yun. Kita mo nga daddy ko, daming anak sa labas. Pero okay lang sa akin yun. Mariles, kakausapin kita mamayang after class, ha? Be sure na nandito mga parents mo sa PTA meeting natin sa Saturday, ha? Gusto ko silang kausapin tungkol sa grades mo. Nawawala ka na kasi sa top 3. Girls, I just want to know if you have given your voluntary contribution para sa Saturday. Yes, ma'am. Nabigay na ninyo. Okay. Mariles, be sure to be there also on Saturday. Dalhin mo mga parents mo, huwag mo kalilimutan. Kayo din mga girls, ha? Dalhin din ninyo mga parents ninyo. Okay? O, see you on Saturday. Okay. Bye. Bye, ma'am. Bye. Mariles, please naman mag-aral ka naman. Baka bumagsak ka niyan. Pag bumagsak ka, babagsak din kami. Oo nga naman, Mariles. Sa'yo nakasalala yung grades naming lahat eh. Paano na lang pala kung hindi ka nag-aaral? Eh di lahat ng kinokopya namin sa'yo ay mali. Alam mo, Mariles, kung ako sa'yo, kumain ka na lang ng 6 na manggang hilaw na walang asin at walang bagoong para makalimutan mo yung problema mo sa sobrang asim nun. Diba? Oo nga. Ano? Sagot, Mariles! Sagot! Ano Sagot, ha? Ang ibig mo sabihin, pwede mo nang ibinigay ang card dito sa anak ko, eh ipinatawag mo pa ako para ipakita sa akin ang card at sabihin sa akin mabababa ang grades ng anak ko at pakainin ako ng spaghetti. Sheila, pero muna na phone sandali lang, please. Bagong kalakaran nitong eskwelang ito na hindi lamang ang teacher ang magtuturo, kundi pati kaming mga magulang. Bakit? Bakit kailangan pati ako magturo? Bakit? Kailan pa nauso yung mga magulang magtuturo? Magkano ba bayad namin sa inyo? O ano? Che! 18,000! Hindi ba 18,000 ang binabayad ko dito? Alam mo, siguradong kasama ngayon ng daddy mo ang second family niya. Kaya hindi siya makapunta dito. Hindi lang yon, baka nag-shopping pa sila ngayon. Kaya pinatay niya yung cell niya para hindi mo siya matrace. Kawawa ka naman. Ako din. O yan, sige. Ako. O tubig, oh.
Sa Matatapos katapusan na sila ng eh. school year na ito, Ikaw naman, ako ang Ines, magbibigay oh. ng final Wala exam pa yung sila. daddy mo. Nasaan na ba? At kapag Pupunta ito, si Daddy. hindi na dahil hindi natuto, dedemanda kita. 10 ng eskwelahang ito. Naget mo? Joanna Paula, let's go. Oo, sunod na ako. Ma'am, pasensya na po kayo kasi okay talaga yung mami ko eh. Okay, tawagin mo na lang si Mariles. Opo. Hindi ba nakakaya mami ko? Mariles? Jahe! Paano yan? Mariles, tawag ka na. Oh. walang... Naku, ikaw Mariles, yan. Anong gagawin mo? Asan na ba Ma'am, sandali daddy lang mo? ho. Bilis. Sheila, isa lang talaga. Isang-isa na lang. Bilis, bilis na. Bilis. Hello? Hello? Dad? Hi, baby. Dad, nasa ka na ba? Nandito ako, may meeting ako eh. I'm closing a deal, malaki ito eh. I'm with my business associates. PTA get-together namin ngayon. Nakalimutan mo na ba? Tayo na susunod, pumunta ka na dito. Bilisan mo na. Ay, nako. Oo nga pala. Ay, naku. I'm sorry, baby. Nakalimutan ko. Dami ko kasing transactions lately. Paano ba ito? Tawagan mo na lang ang mami mo para makahabol ka agad. Naku, I'm sorry, baby. Nakalimutan ko. I promise I'll make it up to you. I'll see you later. Dad, nasa ka pa talaga? Nandito ako sa Casa Marcos. Pero paalis na kami. Meron pa akong isang meeting sa Penn. Nag-order ka na? Hindi pa. Hinihintay ko kayo. Oh, ako naman ha. You, what do you like? Usual. Oh, Yes, sir. This is his favorite restaurant kasi. kunin mo order nila. ha? Order niyo po, ma'am. Sige. Ano ko na? Yung French prawn molinaire at saka fish Yes, molinaire. Drinks po, ma'am. Fresh orange juice. Yes, ma'am. You, what do you like? Yun na rin. Yun na lang. Okay. Naalala mo nung minsan, nag-camping tayo. Tapos kinabukasan, maagang-maaga, bagong gising siya. Inunan ko ng retrato. Eh, hindi pa pala nakasuot yung panty. Nakalabas ang puwet. Ang reaction niya, umiiyak at the same time, tumatawa. Sila na palang bago mong business associates. At ako. Ako ngayon ang walang importansya sa buhay mo. Ikaw pala si Erica. Kami ang tunay mong pamilya at ako lang ang bunso mo. Ate, I'm sorry. Huwag mo akong hahawakan. Huwag mo akong tatawaging ate. Hindi kita kinakausap. Maria Elisa, sit down. Sit down! Mariles, si Erica, anak ko rin. Matagal kaming hindi nagkasama the whole time she was abroad. Ngayong nandito siya, siyempre, natural. Ang gusto niya, hanggat maaari, araw-araw kaming magkasama. Ayun. Ngayon, siya nang mahal mo, ganon. Siya nang mas maganda ngayon sa'yo. Siya na ngayon ang bunso mo, ganon. Baby, baby. Intindihin mo naman ako. Ngayon pa lang ako nag-uumpisang maging ama dito eh. Na hindi ko nakita lumaki ito eh. Nagkasama kami. Sandaling panahon lang. Paputol-putol pa. Now that she's back for good, gusto ko naman makabawi. I want to make up for lost time. Mahirap pang intindihin yun. Yan ang imbitasyon mo. Ikaw nagbayad niyan. Matatapos na yung PTA night.
Okay lang. Ako nga pala si Abner. Mariles. I'm Nika and I'm cute. Hi, I'm Arthur. Hi, I'm Sheila And I'm and I'm Sherwin. sexy. Teka muna. Ako nga pala si JP, pinaka-sexy sa lahat. Ba't ako walang partner? Meron si Francis. Gwapo yun. Gwapo? Talaga gwapo? Kasi naman kamukha niya. Kamukha siya ni Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio? Bagay naman kaya kami. Tignan mo na lang. Basta gwapo yun. Gwapo, sigurado Oo ka. naman. Kayong dalawa, tumahimik kayo dyan. Hindi naman kayo kinakausap eh. Ingay nyo pa dyan. Kaya nga tayo nagpunta Aalis dito na kami eh. kasi Kakatahimik si marami Marita. pa kaming pasyente na aasikasuhin Yan, eh. kita nyo, aalis na. Wala na. Ayaw ko na. Wala na. Sige. Nice meeting you, Uy, si Francis, ha? Bye. Sige, bye-bye. Bye. Yung kamay ko ba tayo mawakan? Bye. Si Francis, ha? Yung telepono ko, 927-927-6595. Ano ka ba? Basta. Beeper, 125-6595. Ano ka ba? Para naman kami. Paano si Marilis? Bumalik! Si Francis yan, no? Si Francis na. Pasok. Si Francis. Kapalang mukha. Ate Mariles, gusto ko sanang magpaliwanag. I'm sorry. Huwag mo kong hahawakan. Huwag mo rin akong tatawaging ate. Pati pa naman singsing? Ha? Kailangan ba sa lahat ng bagay magkapareho tayo? Pwede, umalis ka na? Ha? Umalis ka na. Ano ba? Sinabi na huwag kang makikialam eh. Umalis ka na! Mariles, gusto niya lang naman magpaliwanag eh. Wala naman siyang Umalis na kayo! Mariles, gusto niya naman... Hindi nyo kailangan magpaliwanag dahil hindi ako makikinig sa inyo! Umalis na kayo! Huwag ka sumigaw! Umalis na kayo! Mariles! Ganda! Ang kapal talaga ang mukha nyo. Ay, ikaw! Mga agaw! Mga agaw ng asawa! Inagaw mo na nga ang asawa ko! Pati anak ko, sasaktan mo ba? Walang iya ka! Walang iya ka! Mami! Tama na yan! Marilis na! Mariles! Tama na! Zelda! Zelda, ano ba yun? Umalis ka rito! Ang kapal ng mukha mo! Umalis ka rito! Ang kapal ng mukha mo! Tama na, sabi! Hanggang dito ba naman? Nandito na si Mama. Wala palang nakakita nung mabundol ka eh. Kahit doon sa sasakyan. Kung ganun kaya ako sa relasyon namin ni Arya. Hit and run. Pagkatapos ikaw si Erica. Matutuwa ka ba nun? Matutuwa ka ba nung basta ka na lang iniwan? Hindi kinilala. Walang suporta. Basta ganun na lang. Anak sa labas. Alam ba, hindi ako nahihirapan.
Darating din ang panahon. Paganda ka na. Matatanggap mo rin siya. Siguro hindi pa ngayon. Pero pagdating ng araw, siguro tsaka pa lang ako sasaya. Dennis? Dennis? Hindi masarap eh. Ha? Ano sabi mo? Hindi talaga masarap yung mangga doon sa asin eh. Dennis, pwede mo ba ako ibili ng bagoong balayan? Yung galing Batangas? Yung bagong gawa? Hindi kita maintindihan eh. Kasi yung bagoong balayan na galing Batangas, mas masarap yun sa mangga eh. Kasi pag bago siyang gawa, buong-buo yung lasa, hindi katulad ng mga nabibili natin dito na nasa ibaba na yung mga isda. Ang arte-arte mo, Magli. Dahil mo pa yung asawa ko eh. Kung ano-ano hinihingi mo. Kita mo naglalaro eh. Sana kanina ka nagpabili. Tas na ng score ko eh. Hoy, nung panahon na nagkakalabuan kayo ng asawa mo, walang kasing samayang asawa mo. Pero ngayon na nagigipit ka sa akin, siya ngayon na mas magaling? Eh, pwede ka naman tayo ilabas mag-isa. Baka naman gusto mo bumalik sa kanya. Gusto mo? Gusto mo? Ha? Eh di lumayas ka. Kunin mo yung mga damit mo. Sinabi ko naman sa'yo kung ayaw mo na sa akin, tigilan na natin to eh. Wala naman tayong pangako sa isa't isa, di ba? Alam ko naman kung saan tayo dapat lumugar eh. Erd, I'm sorry. Bigla lang naman ako eh. Dami kasing pressure eh. Erika, kahit anong mangyari, siya pa rin ang papa mo. And you will always be his daughter. Ako, I won't stop loving your father. But I have to let him go. Alam mo, Pete, that's a good thing about mistresses eh. Anytime handa sila. Separation comes without warning. No! Hindi pwede. Mahal ko kayo eh.
Pero mahal mo rin sila. Tsaka pare-pareho na tayong nahihirapan eh. Sanay ako mag-isa. Huwag ka mag-alala. Marunong ako mabuhay. Sanay din ako malungkot. Si Criselda, kailangan ka niya ngayon ng buong pamilya mo. So stop saying sorry. I just hope na maintindihan na mami mo ang sitwasyon. Pareho lang kaming ina. At gagawin ko lahat para sa anak ko. Hanggang ngayon nga eh. Nagigilty pa rin ako sa nangyari kay Mariles. Pero Marie Chris, I feel I don't have to defend myself. No, tita. I understand your situation quite well. And I admire your courage. Pareho nga tayong kinalalagyan eh. Kaya handa ako para sa lahat. Hindi ako para maghabol, no? Pero nag-click lang talaga kaming dalawa. Alam mo, hindi ko mataboy-taboy ang daddy mo. Balik siya ng balik. Hanggang sa nagkaroon na kami ng Erica. Pakisabi sa mami mo, ingatan siya. Hindi naman ako siguro babalik-balikan ng daddy mo kung hindi ko siya iningatan at minahal ng buong buo. Kahit kailan hindi ako nag-demand sa kanya. Wala akong hiningi. Kung ano man ang ibinigay niya, kusang loob lahat yun. Alam mo, Marie Chris, wala naman sigurong tao na gusto maging kagaya ko eh. The second best, the other woman. If there's a promise of marriage, dalaga ako. Pero hindi. Ang dami-dami kong i-give up para sa daddy mo. Mausap-usapan. Galit na pamilya. Lahat yun tinis ko. Pero ganun talaga eh. We were very much in love. Kahit ngayon. Kahit wala na kami. Mas masakit yun. Mas sakit. Naiwan ng daddy mo itong pang-shell niya. Pakibigay na lang sa kanya. Baka balikan niya pa. Kain ka na, cake at nag-bake niya. Ano ang worst scenario, Joe? Kung hindi natin mababayaran itong loan na ito?
Baka naman makukuha pa sa hilot yan. Pete, matagal na tayong nakiusap. Hanggat may jajagal na fans. Long-standing loan na yan eh. Alam mo naman bagsak ang sales ngayon eh. Nagtatanggal na nga ako ng mga tao sa field eh. Matagal na kitang pinagsasabihan. Patong-patong na ang interes. Baka ma-foreclose. Hindi kami nagkating classes nagpunta lang ako dito para dalhan ka ng cake na binake ko. Tsaka gusto ko rin mag-thank you dahil tinulungan mo ako nung nandito ako. Wala yun, alam mo eh. Gusto nga sana kitang tawagan para kamustahin, kaya lang naiya ako sa mami mo, mukhang matapang eh. Hindi, ano lang niya yun, impression lang niya yun. Pero ang totoo, iyakin talaga mami ko. Mabango ah. Mukhang masarap ah. Siyempre, ako nag-take niyan. Nakakahiya naman sa inyo. May babala pa kayo. Pero huwag kayong mag-alala, sweldo naman namin eh. Ititreat namin kayo sa labas. Okay talaga. Oo, ito na pala siya eh. Hi, girls! Hi. Hi, Sheila. O pare, dinala tayo ng pasalubong. Eh di ngayong Sabado, kailangan makabawi tayo. Oo nga. Oo ba, pare? Pero, naku, napakalaki ng problema ko eh. Nakapangako ka Utang sa akin nanay ko. Paano ba yan, pare? Arthur, ikaw? Bibigay ko pa pala sa lola ko yung sweldo ko eh. Wala ka, pare. Wala. Hindi, nandiyan man nakata si Francis eh. Si Francis, nandiyan na. Gwapo yun! Pwede niyo naman kagad sinabi. Di sana nagpa-makeup ako, nagpa-manicure, nagpa-pedicure. Teka, tawagin ko. Francis! Francis! Oo, sige na. Chocolate mousse na. Oo. Table na bakante. Sige. 2 zinger at saka 2 chocolate mousse. Yes, ma'am. Okay At na hindi yan. mo naman nakita ang sasakyan na dumarating. Kasi magulo ang isip ko nun eh. Gusto ko sana makasama ang daddy ko sa PTA night. Hindi naman siya sumunod. Mabuti na hindi nabasag ang bungo mo, no? Di ko nabasag yung bungo ko. Wala kang ititreat ngayon dito. Ang cute mo palang tumawa. Ngayon lang. Medyo secured na kasi ako sa daddy ko eh. Eh, yung Sir, sister yung mo. change niyo sa 500? Thank Ang you. gusto ko niya, bahala siya. Basta ako pa rin ang baby ng daddy ko. Unfair yun. Eh kung ikaw yung ganun, ang illegitimate, hindi ka nila kilalanin, ano mararamdaman mo? Simple. Hindi ko ipipilit yung sarili ko. Sabi mo lang yun kasi hindi ka ganun. Ba't sino po may kasalanan? Isisi mo yung nanay niya. Eh ang daddy mo, Lalaki yun ano. malaki rin siguro ang pagkukulang ng mami mo. Ano ba? Ako ba ililibre mo o sisermonan mo ako? Gusto mo pang dagdagan ng order? Hindi na. Use your order, ma'am. Salamat. O, dali mo na yan. Thank you, ma'am. Enjoy your meal. Ay, naku. Ayan na pala. Ano? Palolobohin mo na lang yan? Nang walang kasal? Ha, Dennis? Hindi ko kami pwede magpakasal. May asawa ho ako eh. Tanggap na naman namin ho ang sitwasyon eh. Marie Chris, pinagkatiwalaan kita! Bakit ba? Bakit ba kapag ang anak ay nabuntis na isang lalaki may asawa eh? Handang lumaban ang ama. Pero ang ama, pwedeng pambuntis ng ibang babae sa labas. Eh, tanggap ko na to, Daddy. Magandang gabi ho. Nandito ho ako para sunduin ang asawa ko. Dennis? Alam niyo ho, hindi ako makapaniwalang may magulang na gaya niyo
na pumapayag ng anak nilang dalaga ay pumatol sa isang lalaking may asawa. Dahil kung sa akin ho mangyari yon, hindi ako papayag na mangyari yon sa anak ko, na masira ang kanyang kinabukasan. At ikaw naman, Dennis, hindi kita tinulungan makapagtapos ng pag-aaral mo para lang masira ang kinabukasan mo sa ganyang klaseng babae. Akala mo ba, ikaw lang ang nabuntis ng asawa ko? Dennis, let's go home. O ano? Ano na lang yun? Ano palagay mo sa kapatid ko? Aso na pala yan? Ha? Let's go home. Uy mo dyan sa asawa mo! Tali mo sa salawan mo! Para hindi pag-aalagaan ako saan-saan! Ikaw naman, babae! Baka wala ka rin kasi! Tama na. Pareho lang kayo ng arya na yun! Tumitiyaya sa lalaki may asawa! Hoy! Hoy! Huwag mong isasali si Ariang dito! Daddy! Daddy, tama na yan! Kuya! Kuya, tama na yan! Tama na! Ano ba? Kuya! Tama na! Daddy! Tama na! Daddy! Daddy! Jake, daddy mo! Jake! Jake, tumawag ka ng ambulansya, Jake! Daddy! Huwag ka lang magtatagal. Masyado na kasi malaki ang skandalo.
Attorney! Pati ba naman kotse ko papatakin? Oo, iho. 6 na buwan ka nang hindi nakakabayad. Hulugan yun. Sino magbabayad nun? Attorney, Tama na yan. paano nangyari sa amin to? Ano ba to? Attorney. Pati ba naman tong bahay? I'm sorry. Wala tayong Gumawa magagawa ko ng yun. lahat. Oh, Tiniente. O paano, mauna na kami. Bahala na kayo dito. Okay. Sige, ibaba na niyo Iha. yan. Oo. Iyo, ma'am. Tara na. Alis kami dito. Ibaba na niyo yan. May mga maleta pang naiwan dito, ha? Baka kalimutan ninyo. Bahay namin to! Walang makakakuha nito! Bahay namin ito! Kasalanan mo to, Dad! Kasalanan mo lahat! Kasalanan mo! Mami! O, Liza, nabigay niyo na ba yung Mami! yung pambayad? Mami! Bakit? Opo, ma'am. Tingnan mo na sa dyaryo. Hello, Marie Chris? Oo, si Aryan to. Marie Chris, ito ba yung nabasa ko sa dyaryo? Saan nakatira ngayon ang mami mo? Griselda, ano ka ba? Tulungan mo sarili mo. Bumangon ka. Tama na. Ayoko na. Nung namatay si Pete, hindi na ako nakabangon. Buhay pa man si Pete, hindi ka na nagsikap bumangon. Griselda, hindi siyang buhay at kamatayan natin. Wala na. Inubos na nilang lahat ang lakas ko. Wala na akong may pipigay pa. Kung totoo mong mahal si Pete, masigit kang dapat mabuhay ngayon. Nung nawala siya, parang namatay na rin ako. Pero tuwing nakikita kong anak namin, doon ko nararamdaman na dapat ako mabuhay para mabigyan ko ng magandang kinabukasan si Erica. Mas lalo ka na. Mas marami siyang iniwan sa'yo.
Griselda, ngayon, sa'yo lang sila kukuha ng lakas. Hindi kita pinipilit na makipagkasundo sa akin. Ginagawa ko lang to para kay Pete dahil pamilya ka niya. Tama na yan. Mahina na ang loob ng mami mo. Mahina ka pa rin. Wala kayong mararating yan. Hindi ko naisip na mangyayari sa amin to. Wala naman may gustong mangyari yung ganun eh. Pwede pa lang ang taas-taas mo. Bigla kang babagsak at dadapa sa lupa. Ngayon ko na na-appreciate yung buhay ko noon. Dati lahat ng gusto ko, sabihin ko lang kay Daddy. Ibibigay niya sa akin. Siguro ngayon kailangan ko na magsikap para makuha ko lahat yun. Siguro kasama rin doon ang matuto kang magpatawad. Kasi mabigat dalhin yun. Mabigat sa dibdib. Parang ang hirap umangat. At alam kong kaya mo yan. Ano na naman ang sadya mo? Ayaw magpasibig na asawa mo? Handa ko na naman silang iwan para sa'yo eh. Tama na! Umuwi ka na sa asawa mo. Sabihin mo, alagaan ka! Ang gusto ko, pagbalik ko sa Amerika, maayos ka na. Yang lungkot, dapat maiksi lang yan eh. Kapag inilagaan mo yan, hihilahin ka pababa hanggang ilubog ka. Mahirap mag-umpisa, Mami. Eh, kailan ka magsisimula? Pahihiramin kita ng 50,000, gawin mong puhunan. Isipin mo kung anong magaling gawin o kung ano man ang gusto mo. Yun ang iyong simula. Palaguin mo yun. At dun mo kukunin pangmatrikula ni Mariles, pangbayad sa ilaw at tubig, panggastos. Nag-catering ka pala. Hello. JP, tama pa naman ubos mo yung cake ng daddy ko. Alam mo, paborito niya yan. Ay, naku, bahala ka dyan. Ano, Dalawa. ano ka ba? Kailan? Tingnan ko lang kung may laso, no? Wala na si Daddy.
wala na tayong pag-aawayan. Wala na rin tayong pagsesilosan. Kung ano man yung naging kasalanan ng mga magulang natin, hindi na natin kasalanan yun. Masakit balikan yung kahapon kasi puro alaala ni Daddy. Natanggap ko na sa mga alaalang yun ay kasama ka. Hindi lang bilang anak sa labas, kundi bilang kapatid ko. Naging madilim at malabo ang kahapon. Kulayan natin ang bukas. Baka sakaling mas may linaw. Mas matatanggap natin na yung mga nangyari kahapon. Ang nakaraan, hindi naging madilim. Halina kayo! Punta na kayo dito. Halika na. Halika kayo. Ayan. Gusto ko makilala niyo ang aking bagong kapatid. Ay! Wala. Dati ko na palang kapatid ko. Ayan na, maupo na kayo. Usahan natin ang ating party. Ayan, Dad. Ano ko yung mga paborito mong pagkain? Alam mo ba, Eric, ang paborito yung Daddy? Ang cake na to. Ayan, Dad, diba? At saka, meron ako yung mga favorite nating juice. Yung iniinom natin kapag nagpipigil tayo. May dala rin yung chocolate chips. At saka may dala akong Pringles. Diba favorite mo to? Ayan.